Muling niyanig ng pag-atake ang timog na bahagi ng Beirut matapos tamaan ng mga airstrike ng Israel ang Dahieh District, isang kilalang balwarte ng Hezbollah sa kabisera ng Lebanon. Dalawang apartment building ang tinamaan ng pag-atake kung saan hindi bababa sa 2 ang nasawi at 17 ang nasugatan ayon sa mga otoridad ng Lebanon. Kinumpirma naman ng Israel na sila ang nasa likod ng pag-atake alinsunod sa utos ni Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister Israel Katz. Nangyari ito ilang araw lamang matapos ang pagbuo ng kasunduan sa tigil putukan sa pamamagitan ng negosasyon sa Washington na naglalayong pigilan ng lumalalang sigalot sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ayon kay Netanyahu, tugon ang pag-atake sa mga rocket at projectile na pinakawalan umano ng Hezbollah patungo sa hilagang Israel. אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור צמודי הגבול שלנו, ואנחנו מכים בהם בצורה חזקה מאוד, ואנחנו יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה. אנחנו לא נאפשר ירי על שטחנו או על יישובינו, ואנחנו נפעל בהתאם. Ayon pa kay Netanyahu, mahigit 350 miyembro ng Hezbollah ang napatay ng Israel sa loob lamang ng nakaraang isang linggo. Bago ang pinakabagong pag-atake, matatanda ang personal na nakipag-usap si US President Donald Trump kay Netanyahu noong nakaraang linggo upang pigilan ang nakaplanong malawakang pambobomba sa Beirut. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, inanunsyo ni Trump na walang magaganap na malakihang operasyon sa kabisera ng Lebanon. Ngunit sa kabila nito, muling tinamaan ng Dahieh matapos ang panibagong sagupaan sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Nagdulot ang pag-atake ng pagyanig sa mga residential area kung saan makikitang gumuho ang ilang palapag na mga gusali at nagkalat ang mga debris sa mga kalsada. Samantala, mariing kinundina ng Iran ang nangyari. Nagbabala si Iranian Parliament Speaker at Chief Negotiator Muhammad Bagher Ghalibaf. Ayon kay Ghalibaf, ipinakita umano ng Israel na hindi ito naniniwala sa tigil putukan at diplomasya. Dahil dito, giit niya, ang mga base at interes ng Estados Unidos sa rehiyon ay maaari ng ituring na mga lehitimong target ng pag-atake. Naniniwala rin si Muhammad Mokhber, isa sa mga advisor ng Islamic Revolution leader, na ang pag-atake ng Israel sa Beirut ay pagwawakas ng usapan para sa kapayapaan. Nagbabala rin ito na magbabayad ng malaki ang Israel sa ginawa nitong pag-atake. Nagbanta rin si Ebrahim Rezai ng Iranian Parliament National Security Committee na magkakaroon ng matinding pagganti ang Iran sa pag-atake ng Israel sa Beirut. Makalipas ang ilang minuto matapos ang pahayag ni Rezai, umugong na ang sirena sa bahagi ng Israel, partikular sa Haifa, bilang hudyat ng mga namataang missile papunta sa nasabing lugar. Ngunit nananatiling hadlang ang sitwasyon sa Lebanon sa mga pag-uusap dahil iginigiit ng Iran na dapat maisama ang ganap na tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa anumang malawakang kasunduan. Bernard Dadis, humahataw sa balita ngayon.